Araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga naging pagkilos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo tungkol sa kanyang pagdalos sa isang mahalagang pagtitipon ng mga lider ng maraming bansa na ginanap sa Saudi Arabia at marami pang iba. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Matagumpay ang naging pagdalo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit. Katunayan, ilang investment deals ba nga ang naisakatuparan rin sa biyahe niyang ito. Bago pa tumulak si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Saudi Arabia para sa pagdalo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit sa Saudi Arabia, kanya nang binigyan diin ang halaga ng pagdalong ito para sa interes ng bansa at ng mamamayan. This summit will serve as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy and food security, logistics, supply chains, digital information, the free flow of goods, people, and services, as well as the enhancement and protection of the rights, of course, of our overseas workers. Ang Gulf Cooperation Council ay binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Ayon mismo sa Pangulo, kasalukuyang mayroong 2.2 million overseas Filipino workers sa Gulf countries na ito at kasabay sa pagtitiyak ng magandang kalagayan ng mga kababayan nating Pinoy sa mga bansang ito. Magandang pagkakataon rin daw ang summit para makahikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, isa ang Maharlika Investment Fund sa kanyang ibibida sa summit. Bagamat ipinasuspindi kasi ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund kamakailan para sa karagdagan pang pag-aaral. Tinitiyak ng Pangulo ang full operation nito bago matapos ang taon. One of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace, and what I have done though is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Kaya naman sa mismong pagdalo ng Pangulo sa isang roundtable discussion kasama ang ilang Saudi business leaders, naging maganda ang pagtanggap ng mga ito sa Maharlika Investment Fund. Mismong si Saudi Ministry of Investment Minister Khalid Al-Fali ang nagsabi na interesado ang ilang business leaders sa kanilang bansa tungkol sa Maharlika Investment Fund. Bukod naman dyan, isang investment deal din ang napirmahan sa pagitan ng EEI Corporation sa Pilipinas at ng Samsung Engineering. Sa bisa ng Memorandum of Understanding na ito, target ang pagbuo ng isang 500-person training facility sa Tanza, Cavite. This will be the training facility to train the Filipino skilled workers that will be sent eventually here to Saudi to work on a lot of their projects. And we're talking about multi-$100 million projects here in Saudi Arabia. So a great employment opportunity for our people. Bukod dyan, ilang mga kasunduan pa ang napirmahan kasama ng ilan pang Saudi companies na ang kabuoang investment deal ay nagkakahalaga ng $4.26 billion. Nagkataon naman, pinaliwanag ni Minister Al-Fali na Minister ng Investments na ang
Saudi Arabia naghahanap din ng mga mapaglalagyan ng investments dahil may mga objective sila. Sinasabi rin nga natin na ang Pilipinas ay bukas ngayon sa negosyo. Ibig sabihin, ready tayo mag-receive ng mga investments. Kabilang daw sa posibleng mangyari ay dalhin na ng Saudi sa Pilipinas ang produksyon ng iba't ibang produkto para sa Pilipinas na rin magtatrabaho ang mga Pinoy skilled workers. Pagbibida naman ng Pangulo kasabay ng lahat ng ito. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. We continue to reaffirm our readiness for deeper economic partnerships, not just within the Southeast Asian region, but as well as with our extended neighbors here in the Gulf. Sa mismong talakayan naman ng ASEAN GCC Summit, hinimok ng Pangulo ang iba pang mga ASEAN member countries at Gulf nations para sa pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at pag-unlad sa dalawang rehiyon na ito sa Asya. Pati na rin sa South China Sea at Arabian Sea na mahalagang daanan ng mga kalakal sa buong mundo. Kasabay niyan, iginiit din ng Pangulo sa kasamahang mga bansa ang kahalagahan ng diplomasya sa inaasam na pagtugon sa nagpapatuloy na kaguluhan ngayon sa isa pang bansa sa Middle East, ang Israel, na patuloy pa rin ang paglaban sa teroristang grupong Hamas. Pagdidiin kasi ng Pangulo, 4 na ngayon ang mga Pinoy na nasawi dahil sa kaguluhang ito. Ang magandang balita na lamang rin ay nadagdagan pa ngayon ang bilang ng mga Pinoy na nakauwi na mula sa Israel. Talaga namang naging maganda ang bunga ng pagdalo ng Pangulo sa kauna-unahang ASEAN GCC Summit sa Saudi Arabia. Pero wag muna kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, alamin natin kung kumusta na nga ba ang naging epekto ng mga nauna pang biyahe ng Pangulo sa iba't ibang mga bansa. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Pa rin ang pagsungkit ng bansa ng bilyong-bilyong halaga ng pamumuhunan na inani mula sa mga nagdaang foreign trips ng Pangulo. Isang magandang senyales din daw ito para sa pagpapaunlad ng bansa. Mahalaga ang siyensya at teknolohiya upang makasabay ang Pilipinas sa mga makabagong solusyon sa pagtugon sa mga isyu na kinakaharap ng industriya ng bigas na ayon nga sa Pangulo ay higit pa sa simpleng pagkain. It goes without saying, but I think it bears repeating, that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is a staple, is in fact life.
Kaya isang magandang oportunidad para sa Pilipinas ang pangunahan ang katatapos na 6th installment ng International Rice Congress kung saan nagkakatipon ang mga innovator upang bumuo ng mga napapanahong pamamaraan at produkto na magpapalakas ng pandaigdigang rice value chain. At ang Pangulo, hindi pinalampas ang pagkakataon sa harap ng Kongreso na hikayatin pa ang pagtuklas ng iba't ibang klase ng bigas at teknolohiya na makatutulong sa kinakaharap na suliranin sa mundo. Kabilang ang inaabangang ultra-low glycemic index rice ng International Rice Research Institute o IRRI na inaasahang tutugon sa mataas na kaso ng diabetes. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future. Isa nga sa ginagawang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa IRRI upang isulong ang food security at modernisasyon sa agrikultura dahil ayon sa kanya, malaki ang nalalampasan kapag nagkakaisa. It is important to remember that not one of us alone can do everything that needs to be done. We have seen through the years what greater power we yield when we are united. Tunay na kinakailangan ang kooperasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng lipunan. Kaya kasabay din ng selebrasyon ng National Cooperatives Day noong Lunes, may panawagan ang Pangulo sa mahalagang partner ng pamahalaan pagdating sa Agricultural Development and Cooperative Development Authority. Cooperative movement is very closely related to agriculture because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila. They're one. Yan ang hihilingin ko sa cooperative movement. Nasimulaan na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga farmers association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit na ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na lupa. Sa pamamagitan daw ng pag-consolidate ng mga Farmers Association at Cooperatives, magkakaroon ng mas malaking platform ang mga magsasaka na isulong ang kanilang pangangailangan. Suporta rin sa mechanization program ng pamahalaan ang hiling ng Pangulo sa CDA para naman solusyonan ang mataas na cost production sa bansa. Malaking tulong kasi ang mga malalaking makinarya para mapalaki ang produksyon, mapabilis ang pagproseso ng mga produkto upang mabawasan ang presyo sa merkado. At bilang kapalit, ipinangako ng Pangulo ang pag-agapay ng gobyerno sa sektor ng kooperatiba sa bansa. Sa katunayan, inilatag na ng Legislative Executive Development Advisory Council ang pag-amyenda sa Cooperative Code of 2008 bilang priority bills kagaya ng kanyang ipinangako sa ikalawang State of the Nation Address. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. But we have to work together. The government cannot do it by itself. The cooperatives cannot do it by itself. We really have to work together. Tuloy pa rin ang pagsungkit ng bansa ng bilyong-bilyong halaga ng pamumuhunan na inani mula sa mga nagdaang foreign trips ng Pangulo. Isang magandang senyales din daw ito para sa pagpapaunlad ng bansa. Sa bawat pagkakataon na maibida ang Pilipinas sa mga banyagang negosyante habang nasa labas ng bansa, hindi pinalampas ni Pangulong Marcos Jr. na sunggaban ito sa pag-asang isa lamang mula sa mga pangakong pamumuhunan ang may sakatuparan sa kanyang pag-uwi. Malaki na ang ibabalik nito sa ating ekonomiya. At hindi nga natapos lang sa pangako dahil tuluyan ng narehistro sa bansa ang hindi lang isa sa mga natanggap na investment pledges ng Pangulo mula sa pagbisita sa iba't ibang bansa. Sa loob lamang ng 9 na buwan ng taon, umarangkada na sa mahigit 400 bilyong piso ang naaprubahan na Foreign Direct Investment o FDI ng Board of Investment o ang BOI. Yan ang magandang ibinalita ng Department of Trade and Industry sa Pangulo sa isang sectoral meeting kamakailan kung saan karamihan daw sa mga proyekto ay may kinalaman sa renewable energy. Natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na
yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon sa ating mga investment promotion agencies. Napakalaking bagay ho nun kasi makikita nyo ngayon yung resulta nung mga pumapasok ho sa atin, madami ho doon sa binanggit kong 427 billion pesos worth of foreign projects are actually in the renewable energy sector. Tapos marami ho doon nanggagaling sa Europe. Sa kabuuan, pumalo na sa mahigit 700 bilyong piso ang investment approvals ng BOI mula January hanggang September 2023. Higit na mataas ng 102% mula sa 362 bilyong piso na nalikom sa kaparehong panahon noong 2022. Bukod sa BOI, hindi pa kasama rito ang hiwalay na 131 bilyong pisong investment approvals na dumaan naman sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA mula January hanggang October ngayong taon. At ang mga pamumuhunang ito, bunga pa rin ng mga pagbisita ng Pangulo sa ibang bansa dahil karamihan daw ay nanggaling sa China, Japan at USA na matatandaang kabilang sa mga pinuntahan niya ngayong taon. Tinatayang 90% sa naipasok na FDI sa bansa ay kumakatawan mula sa foreign trip ng Pangulo, kung saan 80% dito ay nanggaling sa mga German investors. Nakikita ang mga reformang ginagawa ng pamahalaan o pagbabago sa pulisiya ng bansa sa nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan na subukan ang Pilipinas bilang investment hub. Tulad na lamang ng pagtatanggal ng paghihigpit sa equity ng mga dayuhan para sa mga proyekto ng renewable energy bilang isa sa mga industriya na binibigyan niya ng pansin. Kaya kasabay ng pagsusulong sa renewable energy, tinututukan ang modernisasyon sa transportasyon upang mabawasan na ang paggamit ng bansa ng fossil fuels. Target ng pamahalaan, mapataas ang paggamit ng electric vehicles mula 10 hanggang 50% pagdating ng 2040. Kaya naman isang tagumpay ang paglulunsad ng mga makabagong sasakyan sa Pilipinas na hybrid at electric sa tulong ng Legado Motors Inc. sa Pasay City at Dongfeng Motors ng China. We heartily welcome your efforts to help us actualize our goal to increase the use of electric vehicles in our transportation sector. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum, but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, mas may lalapit na raw ang bansa sa hinahangad ng Pangulo na mas ligtas na kinabukasan para sa mamamayang Pilipino. Ipinakikita lamang ng mga naging aktibidad na ito ng Pangulo ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa maraming mga bansa at organisasyon para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at agrikultura. Sa amin namang pagbabalik, pag-uusapan natin ang pangako ng Pangulo kasabay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Coast Guard. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. I would like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed, of course, and I hope you keep on watching. Lagi kayo manood ng Ito ang Kongreso para malaman ninyo kung ano po nangyayari sa ating bansa at para malaman niyo kung anong ginagawa ng mga congressman at ng mga senador. Maraming salamat. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intensyonal. Magandang balita para sa mga motorista. 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Sa
mismong pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Coast Guard, tiniyak mismo ng Pangulo ang pagsusulong ng modernisasyon sa kanilang hanay, lalo na sa gitna ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng tanod baybayin ng Pilipinas. Water cannon incident, laser light, panghaharang at radio challenges. Coast Guard 5201. This is Philippine Coast Guard vessel. BFP Malapascua, MRRP 4403. Ilan lamang yan sa kinahaharap ng hanay ng Philippine Coast Guard nitong nakaraang mga buwan sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero sa kabila ng paulit-ulit na insidenteng kagaya nito, patuloy ang pagtugon ng kanilang mga kawani sa kanilang mandato. Kaya naman sa ika-122 anibersaryo ng Philippine Coast Guard, isang mataas na pagpupugay ang laan sa kanila ng Pangulo. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized throughout our vast maritime areas. Despite all the challenges, the Coast Guard has unwaveringly answered the call of duty. Kasabay niyan ay ang pangako ring pagsuporta sa pagpapaunlad pa ng kanilang kagamitan at kakayahan. Be assured that this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Kaya nga banggit din ng Pangulo, nakatakdang makatanggap ng aabot sa 40 unit ng 40-foot maritime vessel ang Philippine Coast Guard para sa pagpapalakas ng kanilang kapasidad. The Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Kung matatandaan sa ikatlong third LEDAC meeting kamakailan, napagkasunduan rin ng Pangulo at ng magkabilang kapulungan ng Kongreso ang pagsusulong ng batas na lilikha sa Philippine Defense Industry Development Act. Bahagi nito ang layong pagkakaroon ng mga planta dito sa bansa na lilikha ng mga sasakyang pandagat at ilan pang kagamitan ng military personnel at ng Philippine Coast Guard para sa pagpapaibayo ng kanilang kakayahan. Pero sabi rin ng Pangulo, ang ganitong pagsusulong daw sa modernisasyon ng hanay ng Philippine Coast Guard ay hindi lamang tungkol sa usapin ng pagbabantay ng PCG sa West Philippine Sea. Not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Kung matatandaan kasi, Coast Guard rin ang nasa front lines ng magsagawa ng ilang buwang oil spill cleanup operation dahil sa paglubog ng MT Princess Empress. Ang oil spill umabot pa hanggang sa Palawan at Visayas, kaya kinailangan rin ng malawakang cleanup drive. Present din ang Coast Guard sa disaster response, kaya na lamang nitong nakalipas na malalakas na bagyo. Kaya pagbibigay din pa ng Pangulo, It is a good time to congratulate the gallant men and women of our Tanod Baybayin for reaching another milestone in the long and illustrious service of our Coast Guard. Your integrity, your discipline, and professionalism in the performance of your mandate have helped us further our collective vision of a stronger, more harmonious and more resilient Philippines. ang Philippine Coast Guard naman na nasa ilalim na ngayon ng pamumuno ni PCG Commandant Vice Admiral Ronnie Gavan, tinitiyak sa Pangulo at sa publiko ang puspusan at buong puso nilang pagdugon sa kanilang mandato bilang pagbibigay serbisyo sa bayan. Sa change of command naman ng Presidential Security Group, sinabi ng Pangulo na hindi magiging matagumpay ang kanyang unang taon bilang presidente ng Pilipinas kung wala ang pag-agapay ng PSG. At ang kahusayan daw ng ahensya sa pagtitiyak ng seguridad ng buong Malacanang nakasalalay aniya sa katapatan ng lider nito.
Mula sa pagsisiguro na malayo sa anumang banta ang kaligtasan ng pinakamataas na opisyal sa bansa hanggang sa pagtitiyak ng seguridad sa bawat sulok ng palasyo. Yan ang kritikal na ginagampanan ng Presidential Security Group o PSG. Sa change of command ceremony ng ahensya kamakailan, inangaan ng Pangulo ang natatanging pamumuno ng bumabang PSG Commander Brigadier General na si Demi Segala. Now we honor one of the individuals who has helped ensure that my first and most crucial year in the presidency has been safe and sound. Under your able leadership, you have kept me, the first family, visiting former dignitaries and foreign presidents, as well as the general public within the vicinity of Malacanang, safe and away from any serious threats to human or national security. Sa halos 500 matagumpay na aktibidad ng Pangulo sa loob at labas ng bansa, napatunayan daw ng former PSG commander na nasa tamang liderato ang ahensya. At ito ang magandang legasiya na kumpiyansa ang Pangulo na mapangangalagaan ng pumalit na PSG commander, si Brigadier General Jesus Nelson Morales. I am confident with your training, your experience, and overall competence, the PSG will continue to fulfill its role of protecting this institution. I certainly look forward to working with you. Kaya hiling ng Pangulo sa magigiting na tropa at opisyales ng PSG, suportahan ang pamumuno ng bagong general kung paano sinuportahan si Zagala. Sa pamamagitan daw kasi ng pagkakaisa ng lider at nasasakupan nito, tiwala ang Pangulo na mapapanatili ang integridad at magandang serbisyo ng PSG. Let us remain steadfast in safeguarding our country so that we can fulfill our sworn duty of providing a peaceful and secure life for every Filipino. At yan po ang lahat ng mga naging pagkilos ng Pangulo nitong nakalipas na linggo mula sa pagdalo sa ASEAN GCC Summit sa Saudi Arabia, International Rice Congress hanggang sa mga aktibidad na magtitiyak ng seguridad ng ating teritoryo. Kaya samahan niyo po kami muli sa mga susunod na linggo para sa mas marami pang hakbangin ng Pangulo. Muli ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.